Ang pelikula ay nagsimula noong unang panahon ng Northern Song Dynasty. Sa unang eksena, namatay ang Empress ng kaharian dahil sa matanda na rin ito, at wala pang handang pumalit sa kanya. Bilang resulta, ang Emperor ng Liao Kingdom ay nagsimula ng pag-atake sa dinastiya ng Song at binaliwala nito ang peace agreement na kanilang linagdaan. Ninanakawan nila ang mga inosenteng sibilyan at walang awa silang pinapatay na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil sa trahedyang ito, isang grupo ng mga indibidwal na pinamumunuan ni Qiaoping mula sa sekta ng mga pulubi ang lumapit upang tulungan ang Song Empire. Ginamit ni Ping ang kanyang martial arts moves upang talunin ang hukbo ng Liao ng mag-isa. Nang matuklasan ang pagbabago sa kaharian ng Liao, nagpasya si Ping na ipaalam ito sa kanilang pinuno. Sa kabilang banda, makikilala natin ang isang walang muwang na prinsipe na mula sa kaharian ng Dali na si Duan Yu na aksidenteng nakatagpo ng isang dambana. Doon ay nasaksihan niya ang paligsahan sa pakikipaglaban gamit ang espada, sa pagitan ng mga pinuno ng silangan at kanlurang sangay ng The Limitless Sword. Ang pangalan ng pinuno ng silangan ay Zimo at sa kanluran naman ay Xing King. Sa unang ilang minuto ng laban ay nagtagumpay si King, ngunit hindi nagtagal ay gumawa ng kakaibang hakbang ang kalaban upang mabaliktad ang sitwasyon sa isang iglap lamang. Hindi naiintindihan ni Yu ang nangyayari at natutuwa lamang siya dito. Nang nagsimula siyang tumawa, si Zimo ay nainis at hinamon siya na lumaban. Gayunpaman, tinanggihan naman ito agad ng prinsipe at sinabing mayroon siyang mas magagandang bagay na gagawin. Samantala isang batang babae na nagngangalang Zhongling ang nanonood sa lahat ng ito mula sa rooftop. At masayang nanonood hanggang sa masuntok si Prinsipe Yu. Sa puntong yun, nakialam siya at pinakawalan ang kanyang makamandag na mink na nagresulta upang si Zimo ay manghina at maparalisa. Bago umalis, sinabi niya sa mga alagad ni Zimo na ang isang pambihirang halamang gamot ang makakagamot sa lason bago ito makarating sa kanyang puso. Sa kabilang banda, dumating si Ping sa Shaolin Temple at nakipagpulong sa pinuno ng sekta ng mga pulubi, si Wang Ton na kasalukuyang nakikipag-usap sa pinuno ng temple na pinangalanang Shonsi. Nang matanggap ang balita tungkol sa kaharian ng Liao, tinalakay nila si at Wang ang mga kinakailangan nilang hakbang sa pagtatanggol na gagawin at nagpasya ding ipaalam sa kaharian ng Dali. Pagkatapos ng pagpupulong, naglibot si Ping sa main hall ng templo ng Shaolin at nasaksihan ang labanan, kung saan ang isang lalaki na nagngangalang Morong Fu ay isa-isang kinalaban ang mga kalaban at nagwagi laban sa kanilang lahat. Dahil sa pagka-intriga, nagpasya si Ping na subukan ang kanyang mga kasanayan laban kay Morong at tumalon sa arena. Hindi tulad ng mga naunang nakalaban, lumaban siya ng husto at sa huli ay ginamit niya ang kanyang kahanga-hangang kasanayan na kilala sa tawag na 18 Subduang Dragon Palm upang talunin si Fu na labis na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Nang malaman ang naging resulta, agad itong ipinarating kay Wang at sa iba pang mga pinuno at pinuri ang pambihirang talento ni Ping. Pagkatapos ay sinabi ni Wang ang kanyang intensyon na ibigay ang kanyang posisyon sa pulubing si Ping. Sinasabi niya na ang bata ay karapat-dapat na maging pinuno. Nang marinig ito ay nabigla si Xuanzi ngunit siya ay sumang-ayon din sa desisyon ni Wang. Pagkatapos ng ilang sandali nakita ni Xuanzi ang batang Shaolin na si Xu na binubuli ng mga kasama niyang mas nakakatanda. Si Xu na kilala sa pagiging mabait at isang tao na ayaw sa away, ay madalas na binubuli ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, si Xu ay kinausap ni Xuanzi at ibinahagi sa kanya ang kaalaman tungkol sa 18 Subduang Dragon Palms technique. Sinabi niya na kahit na ang pamamaraan ay mukhang simple, ang bawat hampas ng palad ay nagtataglay ng iba't ibang antas ng lakas at puwersa. Maliban dito, sinabi niya na si Fu ay natalo ni Ping dahil nabigo siyang sundan ang pabagubagong lakas ng teknik na yon. Sa ibang lugar ay namasyal sina Yu at Ling sa kagubatan, masaya silang kasama ang isa't isa, sa kabila na magkaiba ang kanilang pananaw sa paglilingkod sa mga tao. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang mga kasapi ng Shenong Sect na naghahanda ng mga lason para harapin ang kanilang kalaban na Limitless Sword Sect. Si Yu na naniniwala sa Budismo at pag-iwas sa karahasan ay gustong makialam at pigilan ang kanilang mga aksyon. Silang dalawa ay nagtungo sa lokasyon ng Shennon Sect at nakipagkita sa pinuno nito na nagngangalang si Kung Xuan. Ibinahagi ni Yu ang mga turo ni Buddha at sinubukang hikayatin ang pinuno na piliin ang pagpapatawad kesa sa laban.
Subalit pinaghinalaan ng pinuno ang dalawa na may lihim na motibo at inisip na sila ay pinadala ng kanilang mga kalaban. Dahil dito ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang dalawa, ngunit ginamit ni Ling ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban upang labanan ang mga tauhan at kalaunan ay ginamit ang kanyang mink at nilason silang lahat. Samantala si Ping ay bumubuo ng isang estratehiyang plano kung sakaling gumawa ang Lao Sek ng anumang kahina-hinalang galaw, dahil doon, nagpadala siya ng kanyang mga tauhan sa border at inutusan silang magtago at mangalap ng impormasyon tungkol sa dumaraming grupo at sa pagsasaayos ng kampo ng puwersa ng Lao. Sa gitna ng kanilang pagpupulong ay pumasok si Wang at pinaalis ang lahat upang maging pribado ang kanilang pag-uusap ni Ping. Doon ay inalala niya ang mga nakaraang ginawa ni Ping at ang kanyang pagpayag na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng sekta ng mga pulubi. Puno ng tiwala at kumpiyansa na ipinagkaloob ni Wang ang kanyang posisyon kay Ping bilang pinuno ng kanilang sekta. Samantala, makikita natin sina Yu at Ping na bihag ngayon ni Sikong Xuan at ng kanyang mga tauhan. Habang kinagat ng mink ang lahat ay hiningi ng pinuno ang panlunas. Ngunit sinabi ni Ling na ang kanyang ama lamang ang may kakayanan gamutin ang lason, dahil sa kawalan ng panlunas para dito. Si Sikong ay nagdesisyon na hiwain ang sariling kamay upang hindi kumalat ang lason. Pagkatapos nito, pinilit niya si Yu na inumin ang tablet na tila magdudulot ng pagkasira ng kanyang mga laman loob sa loob ng 1 linggo, dagdag ni Sikong na ibibigay niya lang ang panlunas nito at pakakawalan lamang si Ling kapag bumalik si Yu kasama ang kanyang ama upang pagalingin sila. Natakot naman si Yu na sundin ang sinabi ni Sikong, ngunit bago siya umalis ay binigay ni Ling ang isa sa kanyang mga sapatos upang ipakita ito sa kanyang ama bilang patunay ng kanyang katapatan. Binalaan din siya nito na isiwalat ang kanyang tunay na pagkatao dahil maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Bagamat nagiging palaisipan kay Yu kung bakit galit ang ama ni Ling sa sekte ng Duan, hindi na siya gaanong nagtanong dahil nauubos na ang kanilang oras. Kasunod nito ay nagsimula na siya sa kanyang paglalakbay. Tumawid siya sa mga bundok at batis sa ilalim ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, napansin niya ang mag-asawa na papunta sa kalapit na lawa. Upang hindi siya makita, nagtago siya sa likod ng isang malaking bato at nakinig sa kanilang pag-uusap. Nabatid na ang mag-asawa ay nagtaksil sa kanilang amo at tumakas sa kanilang kaharian. Nagpatuloy sila upang pag-usapan ang tsismis tungkol sa isang dating Grandmaster na habang naglalakad sa gabi at buwan lang ang nagsisilbing liwanag, ay nasaksihan ng isang sumasayaw na anino ng espada sa Stonewall. Habang naririnig ni Yu ang lahat ng pinag-uusapan nila, hindi sinasadyang nakagawa siya ng ingay na nakakuha ng atensyon ng mag-asawa. Dahil dito, hinabol siya ng mga ito na nag-udyok kay Yu na tumakbo hanggang sa dulo ng kagubatan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa dulo ng isang bangin at nagpasya siya na tumalon dito. Maswerte na lang at nahulog siya sa isang kuweba ng ligtas at walang anumang pinsala sa kanyang katawan. Sa loob ng kuweba ay nakita ni Yu ang isang puting estatwa ng isang diwata na gawa sa jade. Nakita niyang napakaganda nito at tinawag niya itong Miss Deity. Sa ilalim ng rebulto ay natuklasan niya ang isang mensahe na nagsasabi sa kanya na magsagawa ng 1,000 kowtow o pagluhod sa isang futon. Bagamat mahirap ang ipinapagawa sa kanya, nagpasya pa rin siyang gawin ito. Yumuko siya na may sukdulang paggalang at nagsimulang gawin ang kowtow. Pagkatapos ng 1 oras, habang tinatapos niya ang gawaing ito, may nakita siyang isang bag na seda na nakatago sa futon. Sa loob nito, nakita niya ang isang mensahe na nagsasabi sa kanya na mag-aral ng martial arts at tanggalin ang lahat ng kasapi ng Carefree Sect upang tuluyan ng makapagpahinga si Miss Deity ng mapayapa. Ilinagay nito si Yu sa isang mahirap na sitwasyon dahil hindi niya kayang patayin ang sinuman bilang isang alagad ni Buddha. Gayunpaman, nagpasya siyang sundin ang utos dahil hindi niya pwedeng suwayan ang utos ng estatwang Jade. Pagkatapos ay ginalugad niya ang paligid at natuklasan na ang kuweba ay dating lihim na aklatan. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap na mga natirang aklat upang maisip niya na ang sektang Carefree ay nawala na. Dahil sa pag-aakalang ito ay lumabas siya ng kuweba at pinagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa lokasyon ng ama ni Ling. Samantala sa kaharian ng mga pulubi, tinipon ni Wang ang lahat ng mga kasapi at idineklara na si Ping ang bago nilang pinuno ng kanilang sekta. Naging masaya ang lahat ng mga naruroon kabilang ang mga matatanda. Sa pagdiriwang ng mga ito, ang sekta ay nag-organisa kung saan ang lahat ay magsasaya.
sinasamantala ng mga batang kasapi ang kanilang kakayahan laban kay Ping at matuto mula sa kanya. Habang ang mga matatanda ay nagmamasid ng may paghanga, pinahahalagahan ang kanyang husay sa martial arts, sa kabilang banda ay ipinagpatuloy ni Duan Yu ang kanyang paglalakbay sa masukal na kagubatan, at pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakakita siya ng puno na may babala na nagsasabing, ang sinumang may apelidong Duan na papasok sa lambak na ito ay tiyak na mamamatay. Buong tapang pa rin na pumasok si Yu sa lambak, doon ay sinalubong siya ng isang kasambahay na naggabay sa kanya sa main hall, di nagtagal, ang empress ng lambak na si Gan Baobao ay lumabas mula sa bulwagan na may ngiti sa kanyang mukha, gayunpaman, mabilis na napawi ang kanyang mga ngiti nang hindi sinasadyang masabi ni Yu ang kanyang tunay na pangalan, noong siya ay nagtanong ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Ibinahagi niya na siya ay nagmula sa Linan Prefecture sa katimugang rehiyon ng Yangtze River at naninirahan sa Dali sa loob ng 3 taon. Matapos marinig ang mga impormasyong ito, mabilis na binago ni Gan Baobao ang paksa at ipinahayag ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Bilang tugon, ipinakita ni Yu ang sapatos ni Ling, na lalong nagpataas ng kanyang pagkabalisa, habang nag-uusap ang dalawa. Isang malakas at nakakatakot na boses ang narinig nila sa labas ng pinto. Naging sanhi ito ng sobrang takot ni Gan Baobao habang si Yu ay nananatiling hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Susubukan nating sa pangalawang bahagi ituloy ang ating kwento. Marami pong salamat.